respect the privacy. Bye-bye! Wala akong susi! Yan, yung buntis, pinapag-vacuum na. Going home ka na daw sa Philippines. Yes, I'm going home. Bye-bye! Sobrang lamig! Ito yung field. Train line station na to dito sa gilid nila ate. Ayan. Paglabas lang ng bahay, lapit na yung train station sa kanila. Mabilis lang naman yung walk ko dito. Parang mga 15 minutes walk lang. Ang lamig. Second day pa lang ngayon ng winter eh. So, kahapon nag-start na mag-yellow tapos sobrang lamig. Grabe pala talaga kapag winter. Negative na yung temperature namin dito. Kaya ang nangyayari tuloy, meron na akong base layers na damit. So, yung pants ko, may isa ng pang ilalim, tapos yung jeans talaga. Ganito. Tapos meron pa yan sa loob. So, bali dalawa yung pang ilalim. Tapos, yung sa damit, ito, base layer lang din to. Mamaya, magsusuot ako nung t-shirt ko sa KFC. Yung uniform namin. Tapos, syempre, coat. Yan. Tapos, wala pala akong gloves. Umuusok na yung bibig ko. Sobrang lamig. Ang ganda dito, oh. Yan. Ganda ng colors. Kakatapos lang ng autumn eh. Parang hindi pa din declared na winter talaga. Kasi sa December pa yung start ng winter. Ito yung nilalakad. Icy feels na. Kakatapos lang dito nung autumn. So, ang ganda pa nung kulay. Ang ganda ng kulay ng mga dahon eh. Para siyang golden na yellowish. Tapos ngayon, papasok na yung winter. Pero hindi pa declared kasi parang December 2nd week pa yung official winter nila eh. Ano, may ice na. Pero hindi pa ako nakakaranas nung yung parang winter na umuulan na ng snow dito. Wala pa naman. Pag lang morning tsaka madaling araw, makikita na namin yung nag-i-snow na talaga siya. Ito yung tunnel. Shortcut namin to eh. Pero actually hindi siya makikita dun sa Google Maps na merong daanan dito. Yan, usually yung mga ginagawa ng tao. Weekend kasi ngayon, Saturday. Yan, nakakalabas-labas sila. Pero kapag Mondays to Fridays dito, grabe, sobrang traffic. Punong-puno ng mga sasakyan. Lagi kaming ina-assign sa Saturday, Sunday sa trabaho. Kasi yung mga ka-work namin,
Ayaw talaga nila ng weekend. Pero syempre, diba, sayang din kasi opportunity. Tignan niyo yung kotse, nag-yellow. Yan. May yellow na rin yung taas nyo. Ganda ng mga bahay. Ang isa lang rin napansin ko dito sa UK, parang yung mga bahay, kahit na bago siyang tinatayo, ganyan talaga yung itsura ng tinatayo. Ano talaga, parang may pagkaluma. Mukha siyang 100 years old na bahay na. Pero actually, may mga iba rin na bagong gawa lang rin na bahay. Katulad nito. Bagong tinatayo lang siya, kino-construct. Pero parang hindi mga modern house yung ginagawa. So, ito, yan. Nag-yellow na yung mga roof nila. Tsaka makikita mo yung mga kotse, nag-yellow. Yan. Daanan namin, puro snow na din. Lapit lang dito yung grocery sa bahay. Parang 10 minuton dito kami sa Aldi. Tapos merong parang ano to, no? Body of water, kanal. Sabi ni ate, nag-yellow daw yan pag winter, pero parang nag-yellow na nga ngayon, nag-start na siya. Meron na siyang parang mga yellow sa ano, sa surface. Mga tao dito usual naka-bonnet sa Pilipino. Bonnet yung term. Yung mga nilalagay nila sa ulo. Pero ang tawag nila dito, beanie. Ang ganda dito, tahimik. Wala pang naririnig na ano, yung busina ng sasakyan. Kasi naging funny na nga yun na yung mga Pilipino daw ginagawang parang communication yung busina ng kotse. Pero dito parang bubusina lang sila kapag ano na, yung hazard na, yung parang may malapit na silang ano, masagasaan, may malapit na sa kanila na parang binibeware na nila na ano, delikadong lagay na yun pag bumusina sila. Ayan.
Pero usual dito talaga kapag bigay yung mga tao. Ito yung part pa rin siya ng kanal. So may mga steamboats dyan. Diyan na sila nakatira. Nakita niyo yung double-decker bus. There you go. May mga bike lanes. Ito yung school namin. Pag nilakad, dito sa other way pa kanan. Ganda ng araw. 30 minutes pa kami paakyat. Ito, papunta na siyang town. Yun na rin, makikita niyo na yung KFC. Medyo malayo-layo pa din. Marami din dito eh. Yan, Uber Eats. Nag-apply kami dito kaso puro Indian yung mga tao. Syempre, gusto nila mga kalahi din nila yung same nila katrabaho. Marami na rin establishments dito. Meron ng, yun, Subway. May McDo pero sa town proper. Ito, sarado pa yung KFC. So, papasok ako ng 9 AM. Umalis ako ng bahay mga 8:40. Dalis na yun para hindi ako malate. Linis ng sasakyan. Hindi ako dadaan sa likod ng KFC. Yan o, snowy. Grabe, parang kailangan mo dito 3-piece lagi yung damit. Pati sa ilalim, doble-doble yung pants namin. Ito na. Ito yung staff room namin. Yung transition yung classes ko. Yan. So, ito yung base layer ko. Ano pa? Sponsor. Tapos, magdadagdag na lang ako ng t-shirt. Yan, parang tricycle lang. Tapos may cup kami. Yan na. Okay, start na. A few moments later. Yan, tapos na ako sa halos mag-open na yung store.
Kailangan kakape. Kailangan naman iniinom pa. Tada! Water! Ito yung shirt niya. Tapos, may layer ako dito. Ay, sobrang lamig. A few moments later. Ang sinasabi mo, Maricon? Hala, ipopost nga natin to eh. Tapos ito nga pala yung ka-work ko ngayon, si May. Pakita mo nga yung ano. Yan. Yan si May. Merienda time na niya ngayon. Pag medyo relax sa store, pag walang masyadong tao, sisingit na lang kami ng mabilisang kain. Pero actually, walang break eh. Pinagbibigyan lang rin kami ng manager pag may pagkain. Pag wala masyadong tao, tapos nagawa naman namin lahat. May sakit si ate, girl! Oh! Ah. Kumain ka ng maayos para hindi ka magkasakit. Winter na kasi dito eh. Kaya pag nagbabago yung panahon, yun. Kailangan mag-adjust ng katawan. Eh, hindi naman katulad sa Pilipinas, may sick leave tayo. Pwede tayong mag-sakit-sakitan. Pero dito, kailangan kumaya. Alam mo na kayong sweldo eh. Para pumasok pa rin kahit may sakit eh. Mahal natin. Dahil kami ang gumagawa ng burgers at fries, pwede kaming kumain ng kahit na anong pwede mo ilagay na sauce. Pero hindi talaga siya yung parang yung binebenta. Lagay-lagay ka lang ng sauce doon, tsaka kung anong gusto mo ilagay sa sa burger, sa twister. Yun. Tapos, pwede ka kumuha ng KFC coffee. Kaso, kailangan mo lunukin lahat ng mga 5 minuto eh. 5 to 10 minutes. Kaya, minsan, uuwi na lang namin. Dumi na rin ang t-shirt. Tsaka yung pants din, madumi na din. Tapos, naglalagay kami ng sugar. Ito siya, dinadaglag lang siya sa shoes. Para hindi kami madulas. Yan. So, yan na. Naka5 minuto na si Maricon. Babalik na siya sa kanyang station. Sumarin ko na lang muna itong t-shirt ko. Kasi yung may ano na. Walang labahan to. Tatlong araw. Isa lang kasi yung t-shirt namin. Tapos ang hirap din naman matuyo pag nilagyan. So, ganyan. May pang ilalim na lang ako. Dali ka lang ako mas. Oo. Imahinga mo na. Balik mo na ako doon ah. Lamig dito. Pag di ka nag-coat, grabe. Alam mo yung parang paa, tsaka yung kamay, tapos may balat na, may nakabalat na yelo. So, pang lamig. At pala mag-gloves din ako. Mamaya. Mag-ikot muna tayo sa front ng store para makita yung menu nila. Tapos, tingnan natin yung lobby kasi bawal mag-video dito sa lobby. Terima kasih, Be. Ito na yung labas ng KFC dito.
So, dito, yan yung lobby namin. May mga kiosk na rin to dito. Pero, unusual dito yung KFC eh. Kakaiba siya compared sa Pilipinas yung menu. Kasi wala kami dito masyadong rice. So, meron kami dito twisters tsaka burgers. Tapos yan, popcorn. Mga parang snacks lang siya. So, yan yung bucket. 7 pounds. So, 70 yung palitan. Around 7 pounds times 70. Nasa 500 na to. Tapos itong mga box meals namin, merong 10 pounds. So, mga 700 na yan. Marami dito mga ano din eh, delivery. Lalo ngayon, winter kasi. Nasa tabi kami ng kalsada, so mabilis yung pick up tsaka delivery dito. Mga pasaway din dito oh. Wala sa tawiran, pero tumatawid. Ganda yung location ng KFC dito eh. Kasi may parking, tapos along the road siya, para siyang convenience store. Usual dito, nag-order lang sila, tapos dito kumakain sa parking. Mag-hazard lang sila dito. This is the subway. Yan, usual town namin. Oh my gosh. Muulan. Muulan ng snow. Hala, first time ko umuulan ng snow. Nag-i-snow. Ito talaga yung very moment, yung una kong naka-encounter ng snow na nasa labas ako. Kasi parang second day or third day pa lang na may snow ngayon. Tapos, lagi pag umuulan, madaling araw. Or minsan mga 11 PM or midnight. Na syempre, hindi mo kami lalabas ng bahay kapag alam mo yon, umuulan ng snow ng midnight, tapos hindi naman gabing-gabi na, tapos lalabas pa kami para sa snow. So, sumakto na nasa labas ako, tapos first time ko rin maka-experience ng snow. Eto, dito na ako dumaan. Sabi ni Con kanina, nung pagdaan niya, ano na daw eh, may yelo na daw tong lugar na to. Pero hindi pa naman siya masyadong, ayan o, parang meron siyang ano, yung sa surface level may mga yelo-yelo na siya. Pero hindi pa siya yung buo na nagyayelo na talaga. Hindi ko rin maiisip kung paano dito sa yung mga steamboat. Tapos, pag nagyelo na tong tubig, oh, wala na silang pupuntahan din. Ayan, ito yung direction ng bangka ngayon. Dati daw kasi, nung wala pa talagang trend dito, Preston yung name nung sunod na city dito. Pero nung wala pa daw train, ang ginagamit talaga ng mga tao na transportation, dito sila dumadaan sa kanal. Tapos, so nag-i-steamboat yung mga tao. Tapos yung next city kasi, around 20 minutes siya sa train na travel ngayon. Kung magte-train ka. Pero before, kung dadaan ka daw sa kanal, umabot sila ng 1 to 2 hours. Yan, meron siyang
Ang cute ng bridge. Diba? Tapos, ito yung resto sa tabi ng kanal. Ang cute dyan. Nung birthday ko, dito kami kumain. Dito ako dinala ni ate. Nila ate at kuya. So, ganito yung itsura niya. Oh! To, may yellow na pala talaga siya sa surface. Yan. Linaw ng tubig. Nagre-reflect yung structures. So, yung mga puno, wala na silang kasi mag-winter na nga. Kakatapos lang ng autumn dito. Ayan siya. Sobrang linaw. Alam mo yung usual ng mga nasa paintings na makikita natin sa Europa. Ganun nga talaga dito. Hindi nila dinudumihan yung tubig. May flowers pa rin pala natitira. Oh, ganda. Ito yung usual nilang shops dito fish and chips. Maraming bumibili ng fish and chips dito. Para nilang isa sa pinakamabibenta nilang pagkain. Traditionally, every Friday talaga daw yung mga local, mga British, nakain ng fish and chips. Kumbaga sa ating mga Pilipino, pag nagluluto na ng munggo, pag Biyernes, 'di ba? Or sa kanila fish and chips. Pero kung titingnan mo, yung chips nila, fries lang naman. Yung chips kasi sa atin, yung chips na potato chips yung crispy. Pero yung chips, ang tawag nila, crisp. Tapos yung fries, ang tawag nila, chips. Tapos yung fish, hindi naman ganun kasarapan. Para lang siyang fish na nilagyan ng breading or ng flour, tapos prinito. Yun na yun. Yun na ang fish and chips. Tapos, hindi nila masyado nilalagyan ng seasoning. So, ang nilalagay lang dun, salt and pepper. They're okay with that. May dumaan na trend sa taas. Ito na yung shortcut na tunnel. Yung tunnel, parang may mga Oh, may mga namumuo ng ice. Diba? Sobrang tagal na. Scary.
To, putik lang to dito eh. Tapos sa sobrang lamig, nagkaroon na ng yelo. Yan yung mga puno pagka autumn at winter na. Para na silang horror trees. Wala na, hindi na sila healthy. Marami ditong ligaw na halaman. Tapos, merong isang sobrang yung halaman. Kala mo, parang normal lang kasi sa Pilipinas hindi naman talaga delikato yung halaman eh. Pero dito, may mga ligaw na damo na yung nakaka-allergy. One time nga, nadaplisan kami ng halaman. Nagkaroon ng pantal yung kamay namin. Tapos kailangan mo pa siyang minsan pag sobrang lala ng pagkakadikit namin sa halaman, kailangan ng mag-antihistamine. Kasi sobrang kate na niya. Tapos parang kumakalat na yung yung kate. Yung autumn na mga puno, tsaka dahon, ganito yung itsura eh. Yan o. Nagko-golden. Mga pang Korean novela. Ganyan na yung mga puno. Kaya sa totoo, marami din nade-depress dito kapag winter na. Pagpapasok na yung winter. Kasi hindi sila makalabas sa sa bahay. Sobrang lamig. Ito, ano ba to? Parang cherry, diba? Pero parang berries na iwan. Marami rin actually mga berries dito. Ang normal ng mga berries, parang tumutubo lang sa gilid-gilid. Pero syempre, hindi ko kasi sure kung anong halaman ito. Bawal kumain ng biglaan kasi maraming may mga poisonous na halaman dito. Ito na, malapit na tayo sa bahay. Ito na yung bahay nila. Yan siya. Parang mga bahay ni Harry Potter, no? Yung tabi-tabi. Yung 2 floors na ganyan, oh. Tapos, ang sunset dito, mga 4 p.m. Ayan, dahil mga 3:30 na. Wala na, pa-sunset na yan. Tapos 4 p.m. madilim na. Mga 4:30. Total, na talaga. Parang gabing-gabi na siya. Pero 4:30 pa lang. Ito na yung bahay.